Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga kamaestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina kamaestro, meron tayo ngayong panibagong video. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol dito sa positive discipline waiver ng isang teacher daw po no, na ibinibigay sa kanya mga estudyante. Ayan, so ito ba ay gagawa natin ng reaction video ngayong araw, okay? Ayan, so pahinga muna tayo sa mga balita sa PBB at sa clothing allowance. So mag-reaction video muna tayo no? Kasi mayroon tayong napanood na video no, from especially from GMA News no. So courtesy po itong ating video mapapanood later on ay courtesy po yan ng GMA News. So mayroon daw kasi isang concerned citizen no from Rizal na nagpadala sa kanila ng reklamo or complaint no tungkol daw sa isang teacher na nagpapapirma ng isang positive discipline waiver sa kanyang mga estudyante. So ito po ay idinulog na no, sa mainstream media. So nakaabot na po to sa ating mainstream media, particularly po sa GMA News. No? So syempre, kakalat na yung issue tungkol dito. Ayan. So yan po ang hihingan natin ng reaksyon no? Maging sa inyo, sa ating mga kamaestro dyan. No? Kung bawal nga ba yung pagbibigay ng isang positive discipline waiver sa ating mga estudyante, particularly po sa mga public school. Ayan. So, ayan, panoorin po natin yung video and then later on, kayo na po yung humusga, kayo na po yung magbigay din ng inyong reaction. No? Ilagay nyo po dyan sa ating comment section kung ano yung masasabi nyo tungkol sa issue na to. So, by the way, muli, ito pong video mapapanood natin ay courtesy po yan ng GMA News. Ang mga tanong sa batas, bibigyang kasagutan, magtanong lang dahil always at your service ang inyong kapuso sa batas. Attorney Gabby Concepcion, happy hump day! Ako ay pumapayag na disiplinahin ng guro ang aking anak. Teka. Ano to? Kasunduan sa pagdidisiplina? Sa mga magulang dyan, nakapirma na ba kayo ng ganitong dokumento mula sa school ng mga anak ninyo? Isang concerned citizen kasi ang nagpadala ng discipline waiver na tulad nito sa GMA News na pinapapirmahan daw sa mga magulang ng isang teacher mula sa Rizal. Pero bago kayo pumirma, alam nyo ba ang ibig sabihin niyan? Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, legal ba talaga yung ganitong waiver? At ano pong ibig sabihin once na pirmahan ko to? Well, medyo nakakabahala talaga ang waiver na ganito tungkol sa pagdidisiplina sa mga bata habang sila ay nasa paaralan. Unang-una, may polisiya naman ang DepEd na mahigpit na ipinagbabawal ang pananakit sa mga estudyante. Actually, zero tolerance policy. In fact, ang DepEd tungkol sa child abuse, bullying, exploitation, at iba pang makakasakit sa ating mga anak. Bawal din sa ilalim ng Article 233 ng Family Code ang corporal punishment o yung pisikal na pananakit sa mga bata sa mga eskwelahan. So, magtataka talaga kung bakit kailangan ng waiver kung wala naman silang ginagawa na mali o taliwas sa requirement ng batas. Mahirap naman kung ang waiver ay dahil pinapahintulutan ninyo ng paaralan na gamitin ang kahit na anong uri ng disiplina para sa mga bata, which might include corporal punishment or any form of child abuse. Kasi bawal ang emotional o psychological punishment o katulad ng paggamit ng masasakit na salita na makakasira sa pagkatao o dignidad ng bata. Baka makasuhan hindi lamang ang mga guro o ang paaralan, pero pati na rin ang magulang na nagbigay ng pahintulot na gawin ito. Kasi child abuse yan. Anyway, hashtag Ask Attorney. Attorney, bukod dito, may iba bang mga waiver din tayong na-encounter na kailangan pinapipirmahan?
Ano ba ang dapat nating tingnan o tandaan bago pumirma ng ganito? Tandaan, dapat ilag kayo pag merong pinapa-waive sa inyo. Bakit? Pag sinabi kasing waiver, ibig sabihin ay meron kayong pinawawalan o gini-give up na karapatan o pribilehiyo. So dapat ay palaging malinaw at siguradong alam ninyo kung ano ang wini-waive o gini-give up ninyo. Usually sa mga paaralan ng isang halimbawa ng waiver ay kung may school field trip. Sanay tayo na may waiver na walang pananagutan ng paaralan in case na magkaroon ng aksidente. Ibig sabihin na usually hindi na kayo pwede mag-file ng kaso pag may nangyaring aksidente for damages halimbawa. But take note, malamang hindi rin kikilalanin ng waiver na to kung ito ay gross negligence o sobrang pagpapabaya ng paaralan o krimen ang nangyari. So pag may waiver na pinapipirma sa inyo, dapat malinaw kung ano ang pinapa-waive sa inyo. Although sa ilalim ng batas ang isang waiver na labag o contrary to law or batas o sa public policy, morals or good customs ay walang bisa, null and void kumbaga. So kahit na pumirma kayo ng waiver na hindi nyo kakasuhan ng paaralan, kung may mangyari habang dinidisiplina ang anak ninyo, walang bisa ang waiver at maaari nyo pa rin kasuhan ng teacher o ang paaralan kung sinaktan ang anak ninyo. So hindi pwede sabihin ng teacher na, pumirma naman kayo, pwede na naming disiplina ng anak ninyo. Well, hindi naman kasama doon ang pananakit o pagdidisiplina na bawal sa batas. So ingat po kayo sa inyong mga pinipirmahan kasi baka mamaya labag sa batas kayo ang marong magkaroon ng kulong. So basta't usaping sa batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby. Ayan, so yun po yung napanood nating video, no? So muli, ito po ay galing sa GMA News. Ayan, so courtesy po sa kanila yung video na yan. So, based po doon sa napanood ninyo, ano ba ang inyong masasabi, no? Regarding dito sa positive discipline waiver na ibinigay po ng isang teacher. Although ito po ay pinahinto na rin, no? Based po sa nakalap nating information, pinastop na rin po yan, or pinatigil na yung pag-distribute ng positive discipline waiver na yan. No, pero para sa inyo, ano ba ang inyong magiging reaksyon tungkol dito? May naroon nga bang nilabag si teacher, no, sa ating batas? Ayan, so feel free na mag-comment po kayo dyan sa ating comment section. Okay? So sabi ko kanina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, abay i-subscribe mo na yan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga video ina-upload natin dito sa ating channel. Ayan, video. Alright. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2